Muling nanawagan na ang mga eksperto sa mga nagpapapayat na huwag itong basta-basta idaan sa gamot, lalo na kung ang gamot ay itinuturok. Baka raw kasi hindi ito hiyang sa katawan ninyo. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Denise Valdez Sancho. Nagtuturok ka rin ba para magpapayat? Kung hindi naman inutos ni Doc, huwag nyo nang gawin yan. Last year pa na pag-uusapan ang prescription medication na Ozempic. Ini-inject ito at sinasabing nakakapagpapayat. Ito naman ang sabi ni Doc Jan. They are intended for treatment of diabetes because they lower sugar through production of our natural insulin. Aside from that, they discovered that it also slows down the gastric emptying. Bukod sa gamot sa diabetes, pinapabagal din ng fat jabs ang pag-absorb ng nutrients, kabilang na ang carbohydrates sa katawan. Hindi mabilis magutom at nakakaramdam palagi ng pagkabusog. Aprobado ang semaglutide o Ozempic para sa gamutan ng diabetes. At oo, ibinibigay rin sa mga pasyenteng nangangailangan ng weight loss. Pero hindi para sa lahat. But I hope it is well explained to the patients. It should be justified, Parang kung talagang the weight is really giving complications to the patients. May side effects din kasi ito tulad ng nausea, diarrhea at constipation. At kung dati nang nagka-pancreatitis, delex yan. Ayon sa World Health Organization, sa Pilipinas, 1 in 10 children and 4 in 10 adults are now classified as overweight and obese. Pero kung hindi naman sinabi ni Doc na kailangan ng gamot, huwag na lang pasaway. Maaari rin kasing mag-rebound ang inyong timbang. Our body tries to go back to the weight na matagal na nandun tayo. Like for example, 100 kilos ka for more than a year and nag-drastic weight loss ka because of either crash diet or these medications. Our body tend to go back to its, parang kinikilala niyang timbang for a long time. Hindi yun parang mag-i-inject na lang ako kasi andyan na naman yung gamot eh. Pwede nang hindi ako mag-diet or mamili ng healthy food. Or pwede hindi na ako mag-exercise kasi may medication na. Mobile Journal, Denise Valdez Sancho po. Hatid ang mukha ng balita.